Paano kung sumiklab ang World War III? Nakakatakot isipin pero kung mangyari man, tiyak na ang mga missile na ito ang magiging pinakamalaking pagbabago sa laban. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga bansa na may mga pinakadelikado at makapangyarihang missile sa buong mundo. Naariyan ang Estados Unidos na may sobrang high-tech na Minuteman III. Ang Russia na ipinagmamalaki ang dambuhalang RS-28 Sarmat. Ang China na patuloy na pinaparami ang koleksyon ng mga missile ito. At ang India na may pinagmamalaking Agni 5. Nasa likod lang din ng Pakistan na may nakakatindig balahibong Shaheen 3 at kahit ang Yemen nakikisali na rin sa larong ito ng missile. Pero teka, hindi lang ito tungkol sa kung sino ang may pinakamalakas na armas. Mas mahalaga, nakikita natin ang mainit na sitwasyon sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan kritikal ang mga sandata na ito. Isipin mo na lamang ang United States, Britain at Israel na nakikialam sa masasayang issue laban sa Iran at nakikasangkot pa sa labanan sa Yemen. Ang Russia naman na nahaharap sa gitna ng giyera sa Ukraine. Ang China na patuloy ang tension sa Taiwan at South China Sea. Ang North Korea na ipinapakita ang lakas ng kanilang missile laban sa kanluran. At ang India at Pakistan na hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang alitan sa Kashmir. Kaya naman sa ngayong araw na ito, hindi lamang tayo maglilista ng mga bansa at mga kakaibang armas. Susubukan nating unawain kung paano nga ba nakakaapekto ang malalaking sandata na ito kung sakaling sumiklab ang totoong labanan sa pagitan ng mga bansa. Kaya naman humanda ka na sa isa na namang explosive episode ng Noel Polo TV at alamin kung paano nga ba kayang yanigin ng mga missile na ito ang mga maiinit na lugar sa ating mundo. Kaya naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 18. Ukraine. Ang Ukraine na dating pangunahing bahagi ng missile program ng Soviet Union ay mayroong malaking contribution sa pagbuo ng R-36M, Boboda o mas kilala bilang SS-18 Satan, isa sa mga pinakamapanganib na ICBM noong Cold War. Kaya nitong umabot ng mahigit 10,000 kilometers at makapagdala ng payload na umaabot ng 8,800 kilos. Pero sa mga nakaraang taon, iniba ng Ukraine ang direction nito at mas nagtuon sa paggawa ng mga tactical missile system. Ang isa sa mga bago nilang sandata ay ang Neptune cruise missile na mayroong saklaw na halos 280 kilometers at unang nasubukan noong 2018. Noong 2023 at 2024, malawak ang gumamit ang Ukraine ng iba't ibang missile at rocket system laban sa Russian aggression. Kasama rito ang mga anti-tank guided missile tulad ng Javelin at Enlo, man-portable air defense gaya ng Stinger, at artillery system tulad ng BM-21 Grad. Malaki rin ang naging papel ng Bayraktar TB2 drones mula sa Turkey at syempre, ang makabagong HIMARS mula sa Estados Unidos na napatunayang sobrang epektibo sa kanilang depensa. Number 17. Yemen. Sa kasalukuyang gulo sa Yemen, malaki ang naging papel ng missile technology, particular na sa kamay ng mga Houthi rebels. Mula sa mga lumang Soviet-era missile tulad ng Kaher-1 na original na surface-to-air missile, ginawang surface-to-surface ballistic missile ng mga rebelde. Ginamit nila ito sa mga pag-atake laban sa mga military targets at maging mga urban areas ng karatig bansa. Ang Burkan series, lalo na ang Burkan 2H na mayroong saklaw na mahigit 1,000 kilometers, ay malinaw na patunay ng lumalakas ang missile capability ng Houthis. May mga ulat at pahayag din na ginamit nila ang mga missile laban sa mga barko ng US at United Kingdom sa Red Sea, na kung totoo, nagpapakita ng lalim at lawak ng kaguluhan sa reyon. Ipinagmamalaki rin nilang makabuo ng ilang Burkan series missile para sa long-range attacks, isang bantay hindi lamang sa lupa kundi pati sa mga naval vessels sa Red Sea. Number 16. Australia. Traditional na defensive ang missile program ng Australia, nakatuon sa Advanced Air and Naval Defense System. Gumagamit sila ng mga teknolohiya gaya ng Evolved Sea Sparrow missile para sa depensa ng kanilang hukbong dagat at ang SM-2 at SM-6 missile para sa air defense. Pero ang pinakabagong dagdag sa kanilang arsenal ay ang AGM-158C. May range itong mahigit 370 kilometers, may makabagong guidance system, at gumagamit ng stealth technology para makalusot sa depensa ng kalaban. Dagdag pa dito, pumapasok na rin ang Australia sa hypersonic technology. Sa pakikipagtulungan sa Estados Unidos, inulunsad nila noong 2020 ang Southern Cross Integrated Flight Research Experiment. Layunin ng project na ito na makagawa ng hypersonic missile na kayang lumipad ng mahigit 5 beses ang bilis ng tunog. Isang teknolohiyang maaaring magbago sa hinaharap ng modernong digmaan. Number 15. Brazil. Unti-unting umuunlad ang Brazil sa larangan ng missile development, at ang isa sa kanilang pangunahing sistema ay ang Astros 2020 na mayroong saklaw na halos 280 kilometers at maging mga urban areas ng karatig bansa. Ginamit nila ito sa mga pag-atake laban sa mga military targets at maging mga urban areas ng karatig bansa.
isang multiple rocket launcher na kayang magatid ng iba't ibang klase ng bala sa iba't ibang distansya. Bukod pa rito, nakagawa rin sila ng MANSAP, anti-ship missile surface na idinisenyo para targetin ang mga barko ng kalaban na mayroong mataas sa precision. Subalit ang pinakamakapangyarihang missile ng Brazil ay ang AVMT-300 Matador, isang cruise missile na kayang umabot ang hanggang 300 kilometers. Nilikha ito noong 2010 at kilala sa malakas na payload capacity at eksaktong pagtama, bagay na maaaring gamitin laban sa parehong lupa at dagat na target. At hindi ro nagtatapos ang ambisyon ng Brazil. Ang pinakabago nilang proyekto ay ang Bicla BR, isang short-range air-to-air missile na sinimula noong 2020. Ang project na ito ay malinaw na pahiwatig ng kagustuhan ng Brazil na palawakin ang kanilang kakayahang militar at ipakita ang pagiging independent sa teknolohiya ng depensa. Number 14. Italy. Pagdating naman sa Europa, malaking manlalaraw ang Italy sa larangan ng missile technology. Mahilig itong makipagtulungan sa iba't ibang bansa para sa development at production, at ang isa sa kanilang pinakakilalang contribution ay ang paggawa ng Aster missile series na ginagamit para sa naval at air defense. Ang pinakamalakas na missile system ng Italy ay ang Aster 30 Block 1NT na didevelop kasama ang France. May saklaw ito hanggang 120 kilometers at specialized dinisenyo para makasalo ng ballistic missile at aircraft. Una itong dinevelop noong early 2000 gamit ang advanced radar guidance at vertical launch system, dahilan kung bakit isa ito sa napaka-epektibong missile defense solution. Pinakabago namang ambag ng Italy sa kanilang arsenal ay ang Teseo Mk2/E na nasubukan noong 2020. Ito ay mas advanced sa version ng Automat missile series na layong pahusayin ng kanilang kakayahan ng anti-ship operation at land attack mission. Number 13. Germany. Pagdating sa teknolohiya ng missile, hindi rin pahuli ang Germany. Ang isa sa kanilang mga pinakamahalagang ambag ay ang IRIS-T, isang short-range air-to-air missile na kilala sa pagiging mabilis at eksakto pagdating sa pagsalo ng mga banta sa himpapawid. Bukod dito, malaking papel din ang ginagampanan ng Germany sa pagbuo ng Meteor, isang beyond visual range air-to-air missile na may mahabang saklaw at advanced seeker technology. Pero ang pinakamakapangyarihang sandata ng Germany ay ang Taurus KEP-350, isang air-launched cruise missile na ginawa kasama ang Sweden. Inilunsad ito noong early 2000 at may saklaw na mahigit 500 kilometers at dinisenyo para makalusot sa siksik na air defense gamit ang stealth technology. Dagdag pa dito, kasalukuyan ding nakikipagtulungan ng Germany sa Estados Unidos para sa TLVS, isang bagong defense system na kayang sumalo ng iba't ibang banta mula sa ere, kabilang na ang drone at ballistic missile. Number 12. Japan. Kung depensa naman ng usapan, nakatutok ang Japan sa air maritime defense. Ilan sa kanilang mga pangunahing sandata ay ang Type 3 QSAM, isang medium-range surface-to-air missile, at ang Type 12 surface-to-ship missile, na partikular na ginawa para sa depensa laban sa mga barko ng kalaban. Hindi rin sila nag-iisa, kasama nila ang US sa pagbuo ng SM-3 Block 2A, isang missile ay dinisenyo para sa ballistic missile defense. Ang pinakabago nilang dagdag sa arsenal ay ang upgraded Type 12 surface-to-ship missile na unang nasubukan noong 2020. May mas mahabang saklaw ito at mas pinahusay na guidance system, bagay na nagpapalakas palalo sa coastal defense ng Japan laban sa anumang maritime threat. Number 11. Turkey. Malaki na rin ang inunlad ng Turkey sa sarili nitong missile program, kabilang sa kanilang pangunahing sandata, ang Bora Ballistic Missile at SOM Standoff Missile Cruise Missile, na parehong ginawa para palakasin ang kanilang strategic strike capabilities laban sa mga target sa lupa at dagat. Inalunsad noong 2017, ang Bora Ballistic Missile na may saklaw na halos 280 kilometers ang itinuturing na pinakamalakas na missile ng Turkey. Noong 2021, sinubukan nila ang upgraded version ng SOM, ang SOM B2 Cruise Missile. May mas malayong saklaw ito at mas mataas sa accuracy at idinisenyo ito para sa malalim na penetration at precision strike laban sa mga target na matibay o nakabaon. Dahil dito, lalo pang pinatibay ng Turkey ang kakayahan nilang parehong defensive at offensive sa modernong digmaan. Number 10. Israel. Isa sa mga pinaka-advance sa buong mundo ang missile program ng Israel. Nakatuon hindi lang sa offensive kundi pati sa defensive capabilities. Kabilang sa kanilang kilalang sistema ang Jericho series ng ballistic missile at ang Arrow missile defense system. Pinakamakapangyarihan sa lahat ng Jericho 3, isang long-range ballistic missile na kayang magdala ng nuclear warhead. Patunay na kakayahan ng Israel sa strategic deterrence
Una itong nasubukan noong late 2000 at pinaniniwalaang may saklaw ng hanggang 6,500 kilometers habang kayang magdala ng mabigat na payload. Sa mga makabagong development, patuloy na pinalalakas ng Israel ang kanilang depensa gamit ang Iron Dome at David Sling. Dinisenyo ang mga sistemang ito para sumalo ng short hanggang medium range rocket at missile, bagay na napatunayan sa mga nangyayaring tensyon sa rehiyon nitong mga nakaraang buwan. Number 9. France. Pagdating naman sa kombinasyon ng strategic nuclear deterrence at mga makabagong conventional system, talagang hindi rin nagpapauli ang France. Isa sa kanilang pinakamakapangyarihang armas ay ang M51 submarine launched ballistic missile na ginagamit mula sa mga submarine. May saklaw itong mahigit 10,000 kilometers at kayang magdala ng maraming nuclear warhead, dahilan kung bakit ito ang pinakamalakas na missile system ng France. Bukod pa rito, nakibahagi rin ng France sa pagbuo ng Scalp PG cruise missile na specially dinisenyo para sa precision strike. At sa larangan ng himpapawid, nakasali sila sa development ng Meteor air-to-air missile, isa sa mga pinaka-advanced na missile na may beyond visual range capability. Unang ipinakilala noong 2010, kilala ang Meteor sa mahabang saklaw, bilis at eksaktong pagtama, dahilan kung bakit lalo nitong pinagtibay ang aerial combat capabilities ng France. Number 8. United Kingdom. Ang United Kingdom ay nakasentro ang missile capabilities ito sa strategic deterrence at mga makabagong air defense system. Pinakamahalagang bahagi ng kanilang depensa ang Trident nuclear deterrent na binubuo ng Trident 2D5 submarine launched ballistic missile. Unang ipinakilala noong 1990s, ang Trident 2D5 ay may saklaw na higit 12,000 kilometers at kayang magdala ng maraming nuclear warhead, dahilan kung bakit ito ang sandigan ng depensa ng UK laban sa malaking banta. Bukod dito, kasali din ng UK sa pagbuo ng Brimstone air-to-surface missile at ng Meteor air-to-air missile, na parehong nakatuon sa pagpapalakas ng kanilang precision strike at aerial combat capabilities. Ang mga proyektong ito ang nagpapatunay na hindi lamang sila nakatuon sa nuclear deterrence, kundi pati sa mas flexible at modernong uri ng depensa. Number 7. North Korea. Pagdating naman sa missile development, talagang mabilis at agresibo ang hakbang ng North Korea. Nakadevelop na sila ng iba't ibang klase ng ballistic missile mula sa short at medium range hanggang sa intercontinental range. Pinakakilala sa mga ito ang Hwasong-15, isang intercontinental ballistic missile na pinaniniwala ang kayang abutin pati ang Estados Unidos. Una itong nasubukan noong 2017 at hanggang ngayon, ito ang pinaka-advanced na missile ng North Korea. May tinatayang saklaw ito na mahigit 13,000 kilometers na kabilang sa pinakamahaba sa buong mundo. Ang pagbuo ng Hwasong-15 ay nagpapakita ng malinaw na layunin ng North Korea, ang palawakin ng kanilang strategic reach at palakasin ang kakayahan nilang maghatid ng deterrence laban sa mga kalaban. Number 6. Iran. Ang Iran naman ay may isa sa mga pinakaiba't iba at pinakamabilis na umunlad ng missile program sa gitnang silangan. Nakagawa na sila ng iba't ibang ballistic at cruise missile tulad ng Shahab series ng medium-range ballistic missile at ng Qiyam-1 na short-range ballistic missile. Mayroon din silang mga cruise missile gaya ng SOMAR at Nasr-1 na nagpapakita ng kanilang pagtuon sa versatile strike capabilities. Pinakamalakas na arsenal ng Iran ang Khorramshahr ballistic missile. Ipinakilala ito noong 2017 at may saklaw na humigit kumulang 2,000 kilometers, bukod pa sa kakayahang magdala ng maraming warheads. Ang pagbuo nito ay malinaw na patunay ng determinasyon ng Iran na palakasin ang kanilang strategic power at sariling kakayahan ng defense technology. Sa posibleng labanan sa dagat, may mga sandata silang tulad ng Qadr at Noor anti-ship cruise missile, pati na ring Khalid Fars, isang ballistic missile ay specially dinisenyo para tamaan ng mga barko sa karagatan. Mayroon din silang advanced medium-range missile tulad ng Shahab 3 na maaaring gamitin sa mas malawak na regional conflicts. Pinakabagong missile development ng Iran ng Al-Fateh na ipinakilala noong late 2010. Isa itong solid fuel ballistic missile na may saklaw na humigit kumulang 300 kilometers. Number 5. India. Sa ilalim naman ng Integrated Guided Missile Development Program, nakabuo ang India ng malawak na hanay ng missile system. Kabilang dito ang Agni series ng ballistic missile, ang Freight-B short ballistic missile at ang BrahMos supersonic cruise missile na resulta ng joint venture nila kasama ng Russia. Pinakamakapangyarihan sa lahat ang Agni-5 intercontinental ballistic missile. Una itong nasubok noong 2012 at may saklaw na higit 5,000 kilometers. Kaya nitong magdala ng nuclear warhead gamit ang 3-stage solid fueled engine
at Advanced Guided System. Isa itong napakahalagang bahagi ng strategic deterrent ng India. Noong 2021 naman, matagumpay nilang nasubukan ang pinakabagong Agni Prime, isang ballistic missile na may saklaw na mula 1,000 hanggang 2,000 kilometers. Number 4. Pakistan. Ang missile program naman ng Pakistan ay nakatuon sa pagpapanatili ng strategic parity laban sa kalaban nitong India. Nakagawa na sila ng iba't ibang ballistic missile at cruise missile tulad ng Shaheen at Gauri series ng ballistic missile at ng Babur cruise missile. Pinakamalakas dito ang Shaheen 3 na unang nasubukan noong 2015. May saklaw itong humigit kumulang 2,750 kilometers at kaya nitong abutin ang anumang bahagi ng India at kaya rin itong magdala ng nuclear warhead. Kamakailan lamang, ikalawang beses nilang sinubukan ng Ababil missile, isang medium-range ballistic missile na kauna-unahang sinubukan sa South Asia. Ang Ababil ay may MIRV capability o Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle. Ibig sabihin, kaya nitong magdala ng maraming warhead na pwedeng tumama sa iba't ibang target gamit lamang ang isang missile. Number 3. Russia. Ang Russia ay may isa sa mga pinakamalawak na missile program sa buong mundo na binubuo ng strategic nuclear forces at mga advanced tactical system tulad ng S-400 Triumph anti-aircraft system. Pinakamalakas sa kanilang arsenal ay ang RS-28 Sarmat na mas kilala rin bilang Satan II. Una itong nasubukan noong 2016 at isa itong intercontinental ballistic missile na may saklaw na higit 11,000 kilometers. Kaya nitong magdala ng maraming nuclear warhead kabilang na ang hypersonic glide vehicles. Sa mga nagdaang taon, nakatuon din ng Russia sa hypersonic technology. Pinakatanyag dito ang Avangard Hypersonic Glide Vehicle na unang ipinwesto noong 2019. Kaya nitong maglakbay na higit 20 beses sa bilis ng tunog at dahil sa napakataas itong maneuverability, halos imposibleng mapigilan ito ng kasalukuyang missile defense system. Number 2. United States. Ang Estados Unidos naman ay may isa sa mga pinaka-advanced at pinaka-diverse na missile program sa buong mundo. Ilan sa kanilang pangunahing sandata ang LGM-30 Minuteman III, isang intercontinental ballistic missile at ang Tomahawk cruise missile na kilala sa napakataas na precision strike capability. Mayroon din silang mga advanced anti-ballistic missile system tulad ng ground-based mid-course defense. Pinakamalakas sa lahat ang LGM-30 Minuteman III na unang ipinwesto noong 1970. May saklaw ito na higit 13,000 kilometers at kaya nitong magdala ng maraming nuclear warhead. Kamakailan lamang nakatuon ng Estados Unidos sa pagbuo ng hypersonic missile technology. Ang isa sa mga ito ay ang AGM-183A Air Launch Rapid Response Weapon na unang nasubukan noong 2021. Dinisenyo itong lumipad sa bilis na higit pa sa Mach 5 na halos hindi ka panipaniwala. Number 1. China. Ang missile program ng China naman ay bahagi ng mas malawak nitong military modernization at kinabibilangan ng malawak na hanay ng ballistic at cruise missile. Kabilang sa kanilang mga pangunahing sistema ang Dongfeng DF series ng ballistic missile at ang CJ-10 long-range cruise missile. Pinaka-advance sa lahat ang DF-41, isang intercontinental ballistic missile na unang nasubukan noong 2012 at naging operational sa huling bahagi ng 2010. Tinatayang may saklaw ito sa pagitan ng 12,000 hanggang 15,000 kilometers na ginagawa itong isa sa mga pinakamalayong abot sa buong mundo. Kaya nitong magdala ng maraming nuclear warhead at may kasamang makabagong teknolohiya para sa evasion at mataas na accuracy. Kabilang naman sa mga bagong development ng China ang DF-17, isang missile na nilagyan ng hypersonic glide vehicle. Una itong ipinakita noong 2019 at kilala sa napakataas sa bilis at maneuverability. Kaya nitong umiwas sa kasalukuyang missile defense system. Ipinapakita nito ang matibay na pangako ng China na panitilihin ang kanilang posisyon bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang military force sa mundo gamit ang pinaka-advance sa missile technology. At dito na nagtatapos ang ating listahan. Sana'y naging kasing interesante ito para sa'yo gaya ng naging karanasan namin habang ginagawa ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Noel Polo TV para sa mas marami pang update at kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo.